Kaugnay niyan, umapela naman si Senator Robin Padilla sa komite ng Senado na payagan si Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy na dumalo sa pagdinig ng Senado via Zoom. Naniniwala kasi si Padilla na pinag-iinitan si Kibuloy ng Senado at Kamara. Kaya sinegundahan nito ang naunang hiling ng pastor. Ang detalye alamin sa balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Sinasabi nila virtual, sabihin, online, gano'n. Siguro, para sa akin, baka pwedeng i-offer yon. Yan ang apela ni Senator Robin Padilla sa Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality para payagan sa mga pagdinig sa kaso nito sa Senado si Kingdom of Jesus Christ leader and appointed Son of God, Pastor Apollo Kibuloy, na makadalo virtually. Para sa akin, kung mapapayagan sana magkaintindihan. Naniniwala rin kasi si Padilla sa umunoy security concerns ni Kibuloy, lalo't ngayon tila hinahanting na ang pastor, hindi lang ng Senado at Kamara, kundi ng Federal Bureau of Investigation o FBI ng Amerika. Sa komunista lang, meron na siyang security problem kasi talaga lumaban sa doon. Hiling din ni Padilla, huwag sanang pag-initan ng Kamara at Senado ang pastor. Ako, naniniwala ako sa dalawang punto. Una, si pastor ay napag-iinitan. Pangalawa, meron problema sa security. Depensa pa ni Padilla, hindi siya abogado ni Kibuloy, kundi kaibigan. Ako'y hindi abogado ni Pastor Kibuloy. Ako'y sumusunod lamang sa procedure ng Senate. So kung ano yung pwede kong gawin sa loob, sa loob ng procedure ng Senate, yun lang ang pwede kong gawin. Pero para ako ay tumayong abogado ni Pastor, hindi. Matatanda ang 4 na pirma lang ang kabuuang nakolekta ni Padilla hinggil sa reverse contempt order na pumipigil na arestuhin si Kibuloy. Kabilang dito sina Senator Padilla, Cynthia Villar, Bongo at Amy Marcos. Si Padilla at Bongo rin ang mga dumalot sumuporta sa naturang prayer rally kasama si Senator Ronald De La Rosa. Samantala, tila may ibig sabihin naman para sa ilang kongresista ang pagdalo ni Vice President Inday Sara Duterte sa prayer rally ni Kibuloy sa Maynila. Being the Vice President, being the acting President, and being a member of the Cabinet, vis-a-vis being a friend or a possible benefactor of pastor. Giit ng kongresista, malaki ang sakop ng network ni Kibuloy at kapit nito sa usaping pangpulitika. Yun yung medyo dapat siguro mahiwalay. Medyo masalimuot nga, pero that's basically andun tayo sa direksyon na paano ba ihiwalay ang isang current official, yung bang when you do good governance, is it good politics? Gayunpaman, maaaring dumalo lang daw ang vice-presidente sa ibang dahilan. Baka nagpunta siya doon kasi prayer rally nga eh. Siyempre any official would like to join a prayer rally with the intention of uniting the country. Bukas araw ng Biyernes ang nakatakdang deadline para kay Kibuloy para sumagot siya sa show cause order na ibinaba ng komite. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.